Last one. 1, 2, 3. Thank you. Thank you po! Nasaan sila? Vice may mic. Magandang gabi ho! Happy New Year everyone! Maraming salamat po sa panonood. Sana po natuwa kayo, nag-enjoy kayo sa pinanood ninyo. Parang may maumiyak. Thank you very much. Bini, thank you! Maloy, Aya, Mika. Joanna, and Mika, thank you very much. At saka sa management nyo, thank you so much for making this possible. Salamat po. Kay Direk Lauren, thank you very much. Thank you po. Grabe po kayo. Pangalawang beses mo itong pinanood ka pa din. Hi. Happy New Year. Hi. Happy New Year. Malungkot naman New Year na. Pinaiyak po. Grabe naman ang luha mo. Opo, ala. grabe po. Kabog. Pumasok na tayo, di pa pala sila tapos umiyak. Thank you. Si Ate Aya po, hindi po usually umiiyak. Pero kayo umiyak. Thank you po, grabe ang ganda ng movie. Gusto ko madurog yung contact lens mo. Thank you very much. Thank you po. Very important na mapanood mo to. Kasi, ang daming breadwinners ang pinasasayan mo. Oo, ang daming breadwinners ang nadudugtungan ng hope at saka kayo yung pahinga nila. More than you know. More than you know. Ang daming breadwinners na pagpagod na pagod na. I'm sure habang pagod na o habang nagtatrabaho, pinakikinggan yung music ninyo o nanonood ng mga videos ninyo. Kaya, ayun. Naiiyak sila ko na. In behalf of the breadwinners, nagpapasalamat ako sa inyo kasi nadagdagan ng mga nagtatawid ng kanilang mga oras. As entertainers, malaking bagay yung nagagawa ninyo. More than you know. Pwede mo pahag. Kasa yung kamay niya. Oh my God. Guys, palakpakan naman na. Thank you po. Maraming salamat. Happy New Year! Pag uwi natin sa bahay, happy natin yung pamilya na. Lalo na mga breadwinners. Kayo din, mga breadwinners kayo sa maagang edad. Kaya sana makuha niyo yung pagmamahal na deserve ninyo. Ayun lang po. Thank you very much. Siyempre to give you thanks and praise. To give you thanks and praise. Just pala. So ayun, congrats and kahapon. Nakakatawa yung video mo kanina, yung interview sa ni MJ. Yung balita ko lumagari daw kayo. What's lagari? Viral na siya. Habang nanonood ka, just so you know, viral na yun. Yung clip na yun. Nagkalat na siya sa TikTok at saka sa Twitter. Picture na sa baba, guys. Alin ka please. So, 1, 2, 3. Another 1, 1, 2. Nakakainis yung umiiyak kapag bubukas na yung ilaw. Ganoon ako nung premiere night. Iyak ako. Yung hindi pa ako nakakasingat tapos nakabukas na yung ilaw. Hindi pa kita nagkalat na makeup eh. Ano po yung unang reaction niya? Super cry siya, kaya binaba ko siya kasi hindi siya nakakatawa. Hindi siya tumayo agad. Kasi iyak siya ng iyak sa pagyakap ko. Sabi niya, thank you anak, pero anak, salamat sa lahat. Pero huwag kang sasakay sa pink. Sabi ko, huwag kang mag-alala kasi sa totoong buhay wala namang pink. Walang tumatayo o walang tumatayo sa likod. Tumatayo. May isa pa pong screening, ulitin ko na ito. Sa'yo naman to. Walang fun. Oo. Paano niyo pa naman mamatay? Matagal, tulong ako sa kotse.
Kasi dalawang script siya, nung unang binigay sa akin yung script, nung binasa na, first draft at second draft, pinagsama. So nung nalaman kong ganun siya kahaba, nagulong ako sa kotse kasi masaya yung set namin lagi, magulo sila Eugene, yung mga kasama. So kailangan ko magulong sa kotse para makabisado ko siya. Tsaka good thing na may the script by heart. At saka sa totoong buhay, nasasaksihan ko kasi ilang beses ko nang naririnig yun, hindi lang sa bahay namin, pati sa mga kapitbahay. May mga nagsasabi nga, ang haba nung scene. Actually, sa totoong buhay, maiksi. Pag nag-away-away talaga sa pamilya, minsan ang haba. Di ba? Yung tapos ka na kumain, yung kapitbahay niya, hindi pa rin tapos mag-away. Minsan nakanood na ako ng teleserye, tapos ang teleserye, yung kapitbahay namin, hindi pa rin tapos, naririnig ko pa din. Ganun siya sa mga, lalo na sa mga lugar, sa mga mahihirap na lugar. Bago ngarag-ngarag ka, tapos ano mo na yung nag-on? Kaya tama yan. Sige, nagpagod na maraming pagod. Yung music na yung pag-nilinis nila ng ikaw sabi mo nakakatawa kasi nadagdagan ng bagong artist na pinakita ng sobrang daming masa. Kasi sa likod mo, diba? Yung masa talaga kung naghahanap sila ng maraming heroes to get through each day. Diba na ako nung bata ako, ang hero ko si Richie. Tapos nagkaroon din ako ng chance na yung mga tao yung tumapit sa akin. So ito, kayo yung sinakapit sa mga malaking bagay. Nagtudugtong kayo ng buhay. Congratulations. Thank you. Pa-interview muna ako, Vice. Anong pakiramdam na napaiyak mo ang ilang Bini members? Nahiya ako sa kanya kasi lumapit na kami sa isa't isa, tapos bumukas yung ilaw, hindi pa sila tapos umiyak. Ako as a movie goer, inis ako sa ganun, yung hindi pa ako tapos umiyak, bumubukas na yung ilaw kasi nakakahiya, di ba? Di ba gusto natin pag bumukas yung ilaw, nakapag-retouch na tayo, nakapag-tissue na. So pag ganyan, parang nakakanood. Kausap ko na nga siya, hindi pa tapos tulo lang ng luha nila. Eto nga nakadalawang panood na, basa-basa pati kamay. But I'm very thankful na napanood nila and na-explain ko sa kanila how important it is for them to see their movie kasi napakaraming breadwinners na kumakapit sa kanila ngayon. Na dinudugtungan nila yung buhay ng maraming breadwinners. Nagtatanggal sila ng pagod ng maraming nagpapakahirap at hardworking na breadwinners. Kaya congratulate ko din sila. Okay, sa inyong apat, your favorite scene, say it in front of Vice. Ano yung pinaka-paborito nyo? Na-enjoy ninyo? Naiyak kayo? Jo. Ako lahat po, ano ba yan? Ako lahat po ng scene with parents po. Doon talaga ako pero bumubuhos lalo na sa papa niya. Kasi parang yung papa niya yung parang pinakaunang nagtiwala sa kanya lalo na nung nagsabi siya ng about sa gender niya. So doon na gusto ko. Ikaw. Pass po. Tama. Hindi po kasi umiiyak yan. Ewan ko, ikaw lang nagpaiyak dyan. Pass mo na si Mika. Aya, ikaw. So, grabe, ang laki ng luha mo, pwede kang maging artista. Ang laki ng tulo. Hindi ko alam kung magiging masaya ako na umiiyak sila. Parang Ako po, naiyak po ako sa scene with the mom po. Kasi, ewan ko. Wala soft lang rin ako pagdating sa parents. Aya, ikaw. Ako po yung yung nagsagutan talaga kasi yung talaga, parang nahihit lahat na yung about sa breadwinner, yung about sa time for yourself, na parang nalilimutan mo na sarili mo, ganun po. Tsaka, ang galing yung mag-acting po, ganun. Tsaka, parang totoo. And then, na-realize ko na, ako kasi may kapatid din ako, so sobrang grateful ako na kami dalawa nagtutulungan kami. Eh, hindi lahat may ganung privilege. So, yun, nakakalungkot siya. But at the same time, nagiging grateful ako kasi may kapatid ako. Maloy? Siguro katulad din ako kay Ate Aya na yung one take po na scene. Kasi siguro may point ng buhay namin na parang dumating kami sa ganung point. Yung nasa lapag ka na, like, especially nung pandemic na hindi mo na alam saan ka pakakapit. Kasi ikaw yung breadwinner, ikaw yung nagpapaaral sa mga kapatid mo. So, yun yung parang as in,
nag-touch talaga sa heart ko na parang nasa lamin niya talaga yung nangyayari that time. So, wala as meme na talaga nilulook up ko before pa. Like, alam niya ng Bini na lagi ako nanonood ng video. So, parang iba yung connection ko sa movie na to. So, worth it talaga siya ng time mo. Grabe. Diyos ko, ang pula-pula na ng mukha niya. I know. Eto si Miss Nonchalant. Nagre-nagre ng reaction yung face, tumulo. Pero grabe Vice, pati yung mga nire-retweets mo, nababasa ko na parang the impact of the Yeah. movie. Yun nga, parang nagkaroon ng ng And the Breadwinner is effect. Natutuwa ako dun sa magandang effect sa kanila na sabi nila pag uwi ng bahay nila, hindi na ako magsasalita, yayakapin ko na rin yung nanay ko, yayakapin ko na lang yung kuya ko, ayusin ko na lang yung yung kwarto ng kapatid ko, yung ganon, yung pag inisip mo parang maliit lang yon sa pang-araw-araw na pangyayari sa loob ng bahay, pero napakalaki rin ng impact nun para sa isang breadwinner na pagod na. Sa isang breadwinner na hindi lang nagsasalita pero naghahanap ng konting lakas mula dun sa pagmamahal na ipapakita ng Panginoon niya. Kaya nakakatuwa na may magandang epektong pelikula sa lahat, 'di ba? Hindi lang sa mga, lalo na sa mga bata. 'Di ba sa mga bata makakapanood nito, parang as early as sa mga kabataan nila na nare-realize nila, ay, ganun pala yung nangyari sa kapatid ko, sa nanay at tatay ko, yung ganun. Kaya maaga pa lang, pag namulat sila, maaga pa lang makakapaghanda na sila. Right. 'Di ba? Lalo na kung nakarelate ka sa ganung pangyayari, sasabihin mo talaga, hindi to mangyayari sa pamilya ko. Ngayon pa lang, mag-iisip na ako at maghahanda na ako para hindi umabot yung pamilya ko sa ganyan. Parang kagabi, ang ganda rin, yung celebration namin ng New Year namin, yung nanay ko, ang sabi niya, ayoko ng gagarbo, ayoko ng catering. Gusto niya lang mag-pajama party. Okay. Kasi gusto niyang mangyari, yung nangyari sa eksena doon, di ba, yung parang nakahiga sila sa sahig. We were that family before. Sa sahig kami nakahiga, sa banig. Tapos sabi na nanay ko, gusto ko magpa-pajama party tayo, magsama-sama lang tayo, pero sisiguraduhin natin na masaya tayo pag ginawa natin yun. So, we did that last night. Masaya kaming nakasalampak kami sa sahig, tapos naglatag lang kami, tapos bumili lang ako ng bagong pajama, tapos nanood lang kami ng horror na hindi naman nakakatakot, so tawa lang kami ng tawa. So, ang masarap na nagkaroon ng magandang epekto itong pelikula namin sa maraming tao, breadwinner man o hindi. Malapit na rin mapanood ng OFWs natin kasi magki-kick off na ang international screen. Yes, kasi nga kumakalat na yung mga videos, lalo pa ito, for sure kakalat ako, umiiyak sila. Yung excited sila, yung parang tagal na tagal sila na hindi pa pinapalabas. So ngayon malapit na pong mapanood sa maraming ibang bansa, maliban sa Pilipinas. Itong And the Breadwinner is napakaraming OFWs around the world na talagang makaka-resonate sa pelikulang ito at gusto ko mapanood nila para makita nila kung paano natin sila binibigyang pahalaga at binibigyan ng dignidad at ino-honor sa pamamagitan ng storyang ito. Thank you, Vice. Thank you, Beanie. Thank you. Thank you. Kami nakapanood ng banang tingin, tapos biglang nagsabi na yung 2 shows for that day sold out na, bukas na ulit. So parang grabe. Yung first few days malala talaga. Kahit yung family ko hindi nakanood ng 25 kasi dapat uulit kami after. Pero yun. Sorry for making you cry. It's a very healthy release. Pag-iyak once in a while. Good cry. So there, thanks. Saan po kayo nagpo? Nasa bahay lang nag-aayos ng screening kasi bukas manunood si Ma'am Lenny Robredo. So inaayos namin yung kasi gusto ko sumama ako dun sa screening niya. Buti nga, may ganap siya bukas dito sa Maynila, kaya sa Quezon City nila siya manunood. Dapat sa Naga siya panunood. Sabi ko, kung manood ka Naga, pupunta din ako ng Naga. Pupunta din pajama party. So, hindi siya maiwan. Hanggang ngayon nakapajama pa din. Promise, yung buong pamilya nakapajama, hindi pa sila naliligo. Kung dahil sa inyo, hindi pa rin ako naliligo in person. Oo.